Sa silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dalay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, Para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. kaalaman ay palawakin, isip ay hasain, ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat, tapat na serbisyo, sapat at nararapat. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, para sa bayang inibig. Ang lingkod bayan ay hindi lang pangalan. Ito ay dugo, pawis at karangalan. Bawat pirma, bawat pasya, bawat galaw ay alay sa Pilipinong uhaw. Sa tanglaw, Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, para sa bayang inibig. Govlearn, para sa bayang inibig. Govlearn. Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo,
Maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered. Usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Kasama natin ngayong araw ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw sa trabaho at pananagutan. Ang ating mga kapanayam ngayong araw ay isang academic leader na may malawak na karanasan sa technology education, research at institutional development. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy na pinapalakas ng RTU ang kalidad ng edukasyon, inobasyon at serbisyong pangkomunidad. Isa po siyang chemical engineer at doktor ng technology education na aktibong nakikibahagi sa accreditation, quality assurance at national initiatives para sa mas mataas na pamantayan sa state universities and colleges. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, ang ating pong mga kapanayam ngayong umaga, Dr. Yanko ng RTU, President ng RTU. Magandang umaga po, Dr. Yanko. Umaga rin po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga. Ayan po. Para po sa ating unang pag-uusapan, Doc Yanko, paano po nagsimula po ang journey po ninyo sa public service? Opo. Naku, mahabang kwento yan. Ano po ako noon, fourth year college, hindi ko pa po alam yung difference between private and public service. Nagkayayaan lang po kami ng mga kaklase ko na mag-apply para kumuha po ng civil service examination, yung sub-prof pa po noon, sub-professional. Siyempre merong barkadahan, napilitan po akong sumama. Naalala ko noon sa Luneta pa, sa may grandstand kami pumipila, and then hindi rin po alam ng mga magulang ko. Tapos nung nakatanggap na po ako ng letter from civil service, no, na assigning me to a school, no, it's a public elementary school in Tondo. All the while I thought, naku, hindi ako papayagan kasi hindi po pa po ako noon marunong mag-commute. Pero grabe yung suporta ng parents ko. Para akong grade 1, sinamahan ako ng mother ko doon sa school, and then after that, hinintay yung result, and they were so proud and happy nung ako po ay nakapasa. Pero hindi ko pa rin po alam kung ano yung purpose nung exam na yon. And then when I graduated, and nung ako po ay ang unang job ko po noon ay sa private, tapos nagkaroon po ng opening dito sa Rizal Technological University. That was 1986. Naku, nabibisa yung edad ko. Doon po, nag-apply ako, tapos pinalad naman ako na nakapasok as faculty, as an instructor, tapos dire-diretso na po. This is my 40th year. Ika-40 na taon ko na po dito sa RTU sa August po. Yun po, Grabe. po nag-umpisa. Sobrang ganda po ng journey po ninyo, no? Na barkada lang, di ba? Hindi po planado. Opo. Pero nakakatuwa din kasi noong araw pala, parang sa ating parents, no? Sa parents ko, Opo. parang prestige yung sa kanila to have na magkaroon ng anak na magtatrabaho sa gobyerno. Noon po yun. Yun pong mga barkada nyo, ma'am, nasa government din po ngayon. Wala na po akong balita sa kanila, pero karamihan po sa kanila ay nasa abroad na po. Okay po. Ako. Doc Yanko, nung pumasok po kayo sa gobyerno, ano po yung expectation po ninyo? Ayan. At ano po yung unang reality check na naranasan ninyo?
Oo. Sabi ko nga kanina, hindi ko naman pa alam ang difference Opo. between private and sa government. Mm, So wala naman po ako masyadong expectations. Pero ang nakita ko lang na yung umano agad sa akin, no? Yung na-witness ko mm, kaagad sa government ay yung mabagal na na mm, sistema, no? mm, Hindi ko alam sa iba kasi particularly sa isang state university, no? mm. Syempre na-expose ako sa enrollment, sa Opo. different operations, no? Doon pa lang po nakita ko na yung bagal ng sistema. Mm, During that time, 1986, konti pa lang po yung mga estudyante namin. Wala pa pong masyadong computerization noon. So mm, nakita ko yung haba ng pila ng enrollment, ah, hindi kaya ng isang estudyante na makapag-enroll, matapos ang enrollment sa isang araw lang, sa isang buong mm, araw, dahil sobrang bagal po. Considering na nasa parang wala pa sa 5,000 noon ang estudyante ng mm, RTC pa lang noon, Rizal Technological Colleges. mm. Yun po. Ayun, ma'am. Yung mga karanasan po ninyo, meron po kayang humubog talaga sa inyo para malaman ninyo kung paano ninyo tinitingnan yung public service ngayon kesa nung pumasok kayo? Ano kaya yung naging difference at paano kayo nahulma nun? Dahil siguro doon sa na-witness ko na kabagalan ng sistema, Opo. siguro para ano no, para maging ano na rin, maging lesson na din sa Mm, mga government workers sa lingkod opo. bayan ngayon ano. Pag may nakita po diferensya, siguro ang una po nating dapat gawin ay mag-isip papaano tayo makakatulong para ma-improve yung sistema. Huwag po tayo yung tipong magra-rant na lang, wala naman tayong ginagawang improvement or innovation. So, during that time po, maswerte ako kasi meron nga po akong IT knowledge. Opo. So, isa po ako sa nag-initiate na i-computerize yung enrollment system, payroll system. Yun po yung siguro naiambag ko, no, na Mm, may ambag din po ako sa parang naging improvement po sa aming eskwelahan. So yun po, parang imbis na tayo ay makadagdag sa problema, mm. tayo po ay humanap ng paraan para po tayo ay makakatulong at magbibigay ng solusyon sa nakikita po nating problema. Opo, Yun sobrang po ganda yun. niyan lalo po ngayong panahon na 'to 'no. Ang daming gustong pumasok sa government lalo yung napanood ko po kagabi sa balita 'no, yung first na ginawa ng DPWH na magkaroon ng career caravan 'no, sa isang Mm-mm. school, na ang Ah. dami pa ring gusto pong pumasok 'no. Yes Na po. maganda po yung sinabi niyo po, Doc Yanko, na talaga dapat maging parte ka ng solusyon, hindi ka maging parte ng problema. Maganda na po kasi ngayon dahil competitive na yung Opo. sweldo, no? Yung sweldo sa gobyerno, Mm, nagiging competitive na pwede nang ipantay sa kung ano po yung sweldo ngayon sa private firms. mm. Opo. Correct po. Ayan, napag-uusapan na po natin ang mga trabaho po 'no. Opo. Pag-usapan natin ngayon yung aktuwal na trabaho po. Bilang presidente po ng isang SUC, ano po ang itsura ng isang normal na araw sa trabaho na hindi madalas nakikita ng publiko? Kasi ma'am, ako naging principal ako before pero sobrang hirap na po ako no'n. Paano Opo. pa po kaya kayo po na president sa SUC? Opo. Ah, ang tanong, may normal nga bang araw? Oo. Ako po, kasi parang gusto kong isabuhay yung, di ba meron tayong panunumpa ng lingkod Opo, bayan. Ang gusto kong part doon, kinodigo ko pa nga, opo. isasabuhay ko ang isang lingkod bayang maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. So ako po, Ah, I make it a point that I start my day with daily devotion. Inuumpisahan ko po palagi ang aking araw na nananalangin. Tapos Mm, after that, ito na po yung sinasabi niyo yung normal na araw. Dadatnan ko yung opisina. Hindi po nalalaman ng iba yan na mm, tambak na po yung mga papel, no, na mm, it's either a-actionan or i-approve yung mga request, tapos nandyan po yung mga
vouchers, mga Mm. cheque na kailangan po pong pirmahan. And then in between, may mga tatawag kung pwedeng pumunta sa office at Mm. may sasabihin, mga importante, mga idudulog ng mga issues, ng mga problema. At saka yung kaya po sinabi ko kanina na normal ba? Kasi 'di ba usually meron 8 hours a day, no, na Yes no, po. 8 to 5 Mm. ganyan. Hindi po 'yun totoo. Sa atin po Oo. hindi po gano'n hangga't may oras minsan nasa bahay ka na, 'pag merong mga urgent. Meron po kaming code nung aking Mm. executive assistant, 'pag sinabing Argentina or Russia, ibig sabihin kailangan agad kahit this oras. Argentina means urgent and Russia means rush, no? So kailangan agad pong aksyonan kahit Mm. anong oras, kahit anong araw, ah, ito, Saturday, Sunday, or Mm. holiday. So ganun po sa opisina. Mhm. So hindi Totoo po po 'yun 'no. norm. Correct, at saka hindi po 'yun kasi madalas nakikita ng mga tao, siguro ng mga estudyante din 'no, Oo. kapag nakikita po kayo, "Ay si ma'am, fresh pa rin parang walang ginagawa." Hindi gano'n 'no, Correct, correct. mahirap po talaga. And Opo. to to believe po na ang tagal niyo na po 'no sa RTU po, naka Yes po. 40 years na rin po kayo 'no, talagang kitang-kita niyo yung growth po at saka yung Mm. pag-unlad ng RTU. Opo. Yan po. Punta po tayo sa systems and governance. Ma'am, maraming nanonood po ng mga professor po ninyo. Ayan po Oh, sila. wow. Hello po sa inyo. Opo. Hindi po nagkaklase, hindi. Baka break time po nila. Maka-vacant po, opo. Opo, break time po. Ayan ma'am, systems and governance po. Madali po kasing sisihin, lalo ngayong panahon po na ito, ang Mm, gobyerno kapag may delay. Pero madalas, mm, hindi po naiintindihan yung system, correct. lalo po sa isang eskwelahan, no? Sa isang academe. Ano po ang isang government process or process mismo sa RTU na madalas mali yung pagkakaintindi ng publiko? Mm, mm. Yun nga po 'no, lalong-lalo na ngayon dahil may social media 'no, Opo. parang napakadaling palitawin na mali. Although hindi naman po naiintindihan talaga ng mga Mm. tao kung mali nga ba or tama. Sabi ko nga po 'pag nakikipagkuwentuhan ako sa mga kaibigan ko, Mm. sa atin ngayon 'no, kung ano yung mali, yun yung parang pinalilitaw na tama. At yung Mm. tama, dahil sa may delay, dahil sa matagal ang sistema, yun ang pinalilitaw na Correct. mali. And Mm. napakadali po noon ngayon dahil nga Mm. sa social media. So, para po sa akin, lalong-lalo na sa SUC katulad ng Mm. RTU, kahit na po anong bagal, no? ah as long as yun ang tama, Correct. wala po dapat shortcuts, no? So Mm. yun po dapat ang atin palaging paiiralin. Mm. Marami pong mga nagrereklamo katulad yan sa mga 8888, no? Mm. Pero mali po yung nirereklamo nila kasi po gusto lang nilang padaliin pero ang mas madaling paraan ay kadalasan yun po yung mali. So yun po Mm. yung mahirap ipaliwanag minsan sa mga tao, Opo. yung mga shortcuts. Totoo po 'yan. Ma'am, kung may isang system po kayo diyan sa RTU po, alam ko po Mm, 'no, nakita niyo na yung growth talaga. Ano po mm, kaya yung isang system na puwede niyong ayusin para mas gumaan ang serbisyo? mm. Siguro yung sistema sa halimbawa yung procurement 'no, Opo. siguro mas maaga pa, mas Mm. mabilis 'no. Minsan kasi yung mga nagre-request sila rin yung may diperensiya, magre-request sila mid-year na. Tapos, Oo. 'di ba po napakahaba ng ng Process. proseso sa bidding, ganyan. Kadalasan pa ngayon may failure sa bidding 'no. Correct. Opo. Minsan yung suppliers, yung mga papeles na mga binibigay nila ay medyo
kulang or mali, ayaw naman po nating makukuha tayo, no? So Mm. yun po, siguro mas maipaliwanag sa mga tao kung ano ba talaga yung tamang sistema. Pag ginawa naman po natin tama ang lahat ng proseso, ay Mm. wala naman po talagang madedelay. Naalala ko po nung bagong upo ako na presidente, meron po kami isang regent, no? Palagi niyang idinidiin CSW. Akala ko kung ano yung CSW, Mm. Complete Complete. Staff Work. Yes. Kapag may request ka, kailangan lahat na request mo, isama mo na doon, Correct. budgetary requirements, lahat-lahat. Para hindi na pabalik-balik tayo ng papel. Opo. Kasi ibabalik ko rin sa'yo kapag hindi kumpleto. So, dapat Mm. complete staff work po. So, yun Opo. po ang gusto kong talagang baguhin. Ang Opo. ganda po niyan, Dr. Yanko, kasi kami po dito sa govlearn.ph, katatapos lang din po ng webinar namin sa CSW po, na ang dami rin pong umattend kasi nga importante din po talaga ngayon na hindi na pabalik-balik yung tao, yung Yes, mga nagre-request. yes. Yun nga po, tama din po kayo doon, Dr. Yanko, no, na yung iba, Oo. minsan sa nagre-request, kulang din kasi yung information, kaya pinababalik, no? Opo. Ayan. May Opo. mga nanonood po tayong mga estudyante din. Ayan, ang dami po nila ngayon na nandito ngayon. Salamat. Opo. Nakita ko rin po, Dr. Yanko, no, sobrang active po ng RTU sa social media. Ang nag-handle po ba nito, Dr. Yanko, ay mga students or admin po ng RTU? Meron po kaming University Public Affairs Office na lahat po ng aming mga activities, lahat ng aming events, no? Talaga pong inaano namin, pinopost po namin Mm-mm. para naman po makaengganyo kami ng mga estudyante. Marami na po kaming partners ngayon, ano? Mm-mm. Partners, industry partners, may Mm-mm. mga LGUs. In fact po, sa conference room po ngayon, may ongoing Nako. meeting. Meron Mm-mm. po kaming partner from Mm. Mindoro po. From Opo. Mindoro, nandyan po sila. Pinag-uusapan po yung mga projects namin with their local government unit. So Ang yun ganda po, po para niyan. makita po na active po at meron pong community service, may community outreach po ang Mm-mm. RTU na makakatulong po sa industry, sa kapwa naming university, whether Mm-mm. public or private, at saka po sa mga local government units po. Opo. Looking forward po na maging partner po kami ng Ay, RTU. sige po. Opo. Eh, ma'am, pag-usapan po natin yung leadership po ninyo. Para sa inyo po, anong ibig sabihin ng leadership sa gobyerno beyond rank and authority? Lagi ko po talagang isinusulong yung servant leadership. Mm-mm. Ang leadership po, ang pagiging leader po ay hindi po para sa perks, no? Kasi masyadong binibigyan mahalaga yung leaders, no? Kailangan po, ang isang leader, kailangan mong maging servant, no? Mm-mm. Una yung servant bago ka maging leader. Ay Opo. pakita mo maging role model ka sa maagang pagpasok, no? Yung kapag kailangan pumila ka rin. Wala po dapat VIP treatment po Correct. sa servant leadership. Ang ganda po niyan, ano? Stewardship. Yes po, yes. Opo. Ayan po. Magbabalik po tayo pagkalipas ng ilang paalala. Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan po natin ang values and integrity. Mamaya po yan sa pagbabalik ng Lingkod Bayan Unfiltered. Okay, tayo po ay nagbabalik para sa mga bagong pasok po sa live natin. Kasama po natin si Dr. Maria Eugenia Bianco, ang RTU President po.
At pinag-uusapan po natin ang totoong trabaho sa public service. Ngayon naman, pag-uusapan po natin ang values and integrity. Mhm, mhm. Dr. Yanko, ano po ang value sa public service na para sa inyo po ay hindi kailanman dapat na isuko? Mhm. Number one, of course, is honesty, Mhm. no? Honesty kahit walang nakakakita or walang nakakarinig, no? Mas delikado dyan eh. Kailangan, mas solo mo, mas kailangan mas honest ka sa ginagawa mo. And of course, accountability, no? Ah, Kailangan accountable ka sa lahat ng mga ginagawa mo, sa lahat ng mga decisions mo, and of course, good governance. Pero gusto kong idagdag din yung empowerment. Lalong-lalo na sa mga panahong ito, iba na po kasi ang mga millennials, ang mga Gen Z, no? Gustong-gusto talaga nilang gumawa at very creative sila, very innovative sila, no? So, kailangan i-empower natin sila. Kasi kapag hindi natin sila ine-empower, hindi natin nakikita kung sino yung may potential. Hindi pwedeng kung sino na lang yung palagi siya at siya na lang. Kasi syempre, minsan nauubusan din eh. Kaya kailangan, we need young blood. No? Kailangan natin mag-empower ng mga tao. Pero ang hindi talaga natin isusuko dyan ay yung honesty and accountability. Gusto ko lang i-share, Yes po. Sir Ron, Opo. nung ako po ay tumakbo bilang presidente ng RTU, ang isinulong ko po talagang core values are change. Change. C is for consistency, hindi pwedeng pabago-bago kung ano yung polisiyang ipinatupad mo sa isang tao, yun ang palaging ipapatupad mo kahit sino po. And H is honesty, of course. A is accountability. N is for notability. That is naman for our students, no? Kaya kailangan bigyan sila ng magandang edukasyon para maganda naman po ang naging resulta dahil kami po ay palaging nagtatap sa aming mga board exams. G is of course for good governance and E is for excellence and empowerment. Yun po yung aking core values na isinulong po noon. Yan lang Mm. po. Sobrang ganda po nun actually yung change po na yan 'no, yung core values ninyo. Yan Opo. dapat talagang dalhin lalo ng mga gustong pumasok sa gobyerno. Kasi hindi po madali ang sistema ngayon. I mean, iba-iba, eh, iba-iba po kasi ng sistema 'no, pero yun, may mga pabago-bago, may mga, biglang aalis, biglang papalitan, kailangan maging ready ka for Mabilis. that. Mabilis Opo, din yung transition. Kaya opo, kailangan ready palagi yung succession plan. correct Opo. po. Opo. Ayan Doc, alam ko po may meeting pa po kayo, may mga gagawin pa po kayo. Para po sa mga gustong pumasok po sa government, lalo na po sa RTU po, na gustong magturo or gustong maging admin po sa inyo, ano po kaya ang dapat nilang paghandaan bukod po sa credentials? Sabi ko nga kanina, ang pagiging lingkod bayan ay kailangan matuto kang maging selfless, no? Opo. Huwag mo munang isipin yung sasahurin mo. Isipin mo kung ano yung maiaambag mo, no? Opo. Kasi nga, lalong-lalo na ngayon, yung mga kaguluhang nababalitaan natin sa gobyerno, kailangan maging ano tayo, in our kahit napakaliit no na paraan, ano po ang maiaambag natin para makatulong po tayo sa gobyerno dahil para naman po sa atin ito eh. Kaya yun po, kailangan maging handa tayong tumulong, maging handa tayong magserbisyo ng walang kapalit po. Ayan, ang Yun. ganda. Dr. Yanko, para naman po sa mga nasa RTU na ngayon na napapagod na, ano po kaya ang maipapayo niyo sa kanila? Laban lang. Lagi ko sinasabi sa kanila, wala namang hindi napapagod, do. Opo. Kailangan lang nating lumaban, hindi para muna sa bayan, no? Bago para sa sarili. So yun po Opo. dapat ang ano natin, ang mentality po natin sa government. Opo. Opo. Ito Dr. Yanko, isang question po mula sa netizen natin ano, nung pinost po namin yung poster. Sa panahon ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, paano po ninyo inihahanda ang mga estudyante para hindi maiwan? Mm.
Ngayon po, lalong-lalo na naghahanda po ang RTU para sa isang nakaumang na po ito, no? Nakapila na po ito for this year. Yung atin pong smart classrooms and smart laboratory. Siyempre po, yun po din ang gusto kong ipaliwanag sa mga estudyante. Hindi naman po tayo may pondo palagi, no? Siyempre, kung ano lang po yung pondo na ibinigay sa atin ng ating pamahalaan. So, inuumpisahan na po namin per college, no? Magkakaroon ng smart classroom and smart laboratories po para naman po hindi kami nahuhuli. At saka po meron na po kaming kausap ngayon about artificial intelligence naman po para po mauna, no? Kahit naman hindi unang-una, at least Opo. mauna ng konti sa ibang mga universities po ang RTU. Yun Opo. po. Ito, Dr. Yanko, mula po sa isang parent. Ako po Oh. ay isang magulang. Paano Oo. po ninyo sinisigurado na ang edukasyon sa State University ay dekalidad at may malinaw na direksyon pagkatapos ng graduation? Kasi po ngayon, grade 11 na yung anak ko. At ngayong taon, maraming exam ang lumalabas. Ayun. Grade 11 yung anak niya. So Opo. for sure, hindi po yun sa RTU kasi wala na kaming senior high school, Oo. wala na kaming grade 11 and grade 12. Inihahanda naman po namin ang aming mga estudyante. Meron po kaming mga career talks, no? Kasi minsan yung mga estudyante natin, hindi naman talaga nila alam kung anong gusto nilang maging, no? In the future, Opo. minsan napupush lang ng mga parents, oh, mag-nursing ka, magganyan ka, magganyan ka. Dapat para po sa mga magulang, no? Kasi magulang din ako. Opo. Kung ano po talaga yung nasa puso ng ating mga anak na kursong gustong kunin, no? Tahakin, no? I-ano po natin, support po natin. And ang RTU po ay siguro po sa amin pong mga board performance, no? Yung aming mga results, no? Siguro isa naman po yung patunay na nakahanda naman at inihahanda po namin, no? Lalong-lalo na ang aming curriculum, no? Para po mahubog ng maayos ang aming mga estudyante. At ang emphasis po ng RTU, no? Hindi lamang po kami pang academic, itinuturo din po namin sa kanila ang tamang values po. Kasi para sa akin, parang mas importante po yung values, next na lang po yung runong, no? Yung katalinuhan ng mga estudyante ngayon. So yun po. Ang ganda Baka po mamaya niyan. matalino nga tapos Ah, corrupt naman, di ba? correct. Tama po yan. Yan ang Oh, kailangan natin ngayon, yung opo. values, no? Ayan po. Kung si Tito Boy po merong fast talk, kami po dito sa Lingkod Bayan, unfiltered ay may quick fire. Okay po. Okay. Dr. Yanko, one word to describe public service. Servanthood or servant leadership. Okay po. Pinaka-challenging part ng trabaho. Yung oras. Okay po. Minsan nawawalan ka na ng oras sa pamilya mo, no? Oo. Puro trabaho nila. At maganda rin po yung support ng family. Yes. Kapag nauunawaan po nila kung ano yung trabaho mo, anong role mo, mas wala pong gulo. Mas masusuportahan po. Pinaka-fulfilling part ng trabaho. Since this is a state university, ang fulfilling po para sa akin ay ang makita ang aming mga graduates na nasa magandang posisyon na po ngayon. Marami pong nasa abroad, no? Minsan, i-invite ka nila. Halimbawa, nabalitaan nila nandito ka sa bansang ito, mag-aagawan sila at alam nyo, nalilibre po lunch, breakfast, lunch, dinner. Nakaschedule na po yon dahil sa aming mga estudyante. So, grateful din po sila sa mga natutunan po nila sa RTU. So, yun po ang kayamanan ng mga teachers po, mga educators. Opo. At saka Opo. isa nga po sa kasama namin dito sa govlearn.ph ay produkto ng RTU. Okay, thank you po. Proud po kami dyan. Ayan, Thank ma'am. you po. Kung may isang mensahe po kayo na gusto po ninyong maiwan sa publiko, sa mga estudyante natin, sa professor natin, tungkol sa serbisyo publiko, ano po iyon? Ito lagi kong sinasabi, no, hindi lamang sa mga estudyante, pati lalong-lalo na po sa aming mga empleyado. Kaya sabi ko, wag aantayin ang deadline. Kailangan habang may oras, gawin agad kung anong dapat gawin. Ang mantra ko po is work hard,
Siyempre, kailangan natin magtrabaho, no? Play harder. Siyempre, kailangan mag-ano ka rin, may leisure din. Pray hardest. Kailangan po palaging merong tulong galing sa itaas. So, yun po. Ayan, bago po natin tapusin, andito po ang RTU Grand Alumni Association Incorporated. Nanonood po sila. Oh, Hello. wow. Ayan po. Hello po. Shout opo. out. Ayan po. Sa darating po na January 26, 11 a.m., ang mga kasama naman po natin sa Lingkod Bayan Unfiltered ay si Mayor Romeo ng Mahayhay, Laguna. Makakasama po natin ang isang LGU naman po, no? From executive to SUC to LGU po tayo. Ayan po, at ini-invite din po namin kayo sa govlearn.ph sa ating mga webinars po. Andiyan po makikita niyo sa screen niyo. Kung gusto niyo pong madagdagan ng skills or dunong, no? Ayan po, mag-register po kayo sa ating webinar. And muli po, maraming salamat Dr. Yanko sa inyong oras po at sa inyong insights po, no, sa ating mga tanong at sa mga tanong ng ating taong bayan. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat po. Yan po. Sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay Dr. Yanko sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Hanggang sa muli! Sa silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Govlearn, Para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. kaalaman ay palawakin, isip ay hasain, ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat, tapat na serbisyo, sapat at nararapat. Govlearn, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay
GovLearn para sa bayang inibig.